hindi nila alam. Ang kagandahan, sama-sama sila. Pagtutulong-tulungan nila para maging maayos. Tinuturuan natin yung isang pamilya kung paano sila alagaan yung sarili nila sa pamamagitan ng tulong na ibinibigay natin sa kanila. Kasi dapat tumalikod na tayo dun sa palagi na lang pumupunta ang tao pag nagkakameron sila ng karamdaman. Kailangan dapat magturo tayo sa mga tao kung ano yung mabibigay natin sa kanila para yung ibabaunin nila. Hindi lang kaalaman na magagamit nila pang araw-araw, maililipat-lipat pa nila. My next story is about the local school board and education. Natuto po kami sa aming mga teachers at ang aming mga principals through the intervention of Ateneo Center for Educational Development. Noong una ho kasi, ang alam ko, noong una kong pagka-mayor ko, ang mga building, ipinangangalan sa politika. Mga school building namin, nakapangalan sa politika. Siyempre, unahan kami ng pangalan sa mga school room building. Maski ngayon po siguro, nangyayari pa ito. Pagkatapos, nagkaroon po kami ng mga interventions, mga teachers training ng CEFAM, Center for Educational Development, Senergia, at ng mga principals, mga parents, mga students, at ang local school board, kaming LGU. Ang nangyari po, after this, nagkaroon kami ng bayanihan, na-capacitate ang aming mga kasama sa community. At nung nangyari po ito, ang aming sa tulong-tulong, hindi lang mga komunidad, ang aming pong mga building ay pinangalan na namin sa bayan. Nagkaroon kami ng deeper understanding ng ano yung bayanihan at ano talaga yung tunay na tulong sa komunidad. Kaya nagkaroon kami ng bayanihan building at 2 schoolroom building na pinagtulungan ng komunidad. And it turned out much nicer than the other buildings. At nagkaroon po kami ng isang napakaganda na library, and we feel that this is the most beautiful library in the country because it was done by collaboration of donors at saka ang community, pagtutulungan ng community. Sige. At ngayon po, we want to empower the communities to be able to respond to build integrity. Kaya ang nangyari po, nagkaroon kami ng workbooks to the intervention again of Ateneo and 5775. And we are the only place, yung aming 12 eskwelahan from grade 1 to grade 6 ay meron ng workbook sa buong Region 3. Panoorin po nyo to. Yung problem nila about education. Yung mga anak nila, kung minsan walang textbook, ang ratio natin ay 3 pupils to 1 book. How to win the parents to engage doon sa upliftment of quality education. Natuwa po kami in a way na mapapadali yung trabaho namin dahil malilesen ang aming board working. Kasi po sa workbook, it provides ready-made tests and exercises that we can use every day. Sabi ng mga magulang sa akin, nakausap ko, sabi nilang gano'n, yung workbook po na yan, ma'am, ay talagang nakatulong sa amin, lalo na po sa ano ko,
Kasi ako, hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Ngayon, through workbook, parehas kami nung anak ko na nag-aaral. Since po na ako'y nagturo, talagang pinangarap ko na magkaroon ng ganyan. Kasi 25 years ako nagtuturo. Ngayon lang ito nagkaroon ng katagumpayan. Napakalaking tulong po sa akin dahil unang-una hindi na ako nag-prepare pa sa chart na magsusulat ako ng mga sa evaluation, mga ganon. At para naman sa mga bata, napakaganda din po kasi o-open lang nila yung page ko noon. Pwede nilang buksan at sasagutan. At saka ang kagandahan po ay siyempre naka-jive sa aming lesson. At sa estudyante po ay talagang mga bata ay nag-excel sila. At meron silang mastery. At isa pang maganda dito na aking nakita, hindi na kami bibili ngayon ng reviewer. Yun na ang gagamitin namin reviewer for the namin national achievement test. Sa mga teachers, ang feedback kasi tinatanong ko din sila kung ano yung mga ano ba yung magagawa sa kanilang workbook. Nagiging mas clear doon sa kanilang mga estudyante yung lesson because of the different activities na nandun sa workbook. Yung estudyante naman, mas enjoy sila kasi direct susulat na sila doon sa workbook. Nung sinimulan po yung workbook, napansin ko po sa komunidad, kinikwento ko ni Sir Luis na hindi nga agad, yung mga principal, hindi nga daw agad nag-respond yung mga parents. Naalala ko noon, pumupunta pa ako sa mga eskwelahan, magpapatakbo pa kami ng seminar kung saan yung ginagastusin yung pera, saan yung inuubos sa inyong oras. Kasi po naniniwala po kami na yung 50 pesos ay hindi mahal. Hindi ito, kahit gano'ng kahirap yung tao, yung 50 pesos a year ay kayang gastusin. Lagi nga po namin sinasabi sa mga magulang na, alam niyo po, si Mr. bawasan lang po ng konti yung inom. Napapansin nga po namin sa aming mga proseso na inuuna pa yung wedding, inuuna yung bingo, inuuna yung load ng cellphone. Pero sabi namin, pwede po ba sa inyong top 5 expenses, itaas niyo lang ito. At kaya niyo naman yun, ng 10 piso isang buwan, napakadali. Ang tingin ko po, kailangan nang masanay sila dito. Sa una nga ho, hindi yata nakikita yung halaga ng workbook. Pero may kumpiyansa po kami na habang ginagamit po nila to, na lalalim at lalalim yung kanilang pag-uunawa dito sa workbook. If anything, the workbook I think is a venue for participation for the parents. Napansin po namin na yung sa participation ng mga bata, kailangan pala tumbukin yung partisipasyon ng magulang. In the same respect, maganda rin siguro sa LSB, magkaroon din mo ng pagkakataon para yung ibang pang nasa LSB, pati yung ibang bayan, no? Magkaroon ng dagdag na kaalaman kung bakit nga ba yung workbook ay kailangan. Kasi po nasanay po tayo dito na puro na ng school building, puro na ng pathways, puro na ng pintura. Baka magkailangan po siya, pati po yung sweldo ng teacher, mas maganda po siguro makita yung prioridad. Siguro po, ang challenge na lang po namin dito, paano namin ito ibababa sa mga konsihal, sa mga barangay, sa mga pamilya. Meron po mga bagong program na pati po yung health at saka yung mga teacher, dahan-dahan na namin pinagtatagni. Pero malayo pa. Malayo pa dadaanan, malayo pa ang kailangan matutunan ng mga komunidad dito po sa San Isidro. Pero ang maganda po, meron na siyang panimula at may hangaring pagtutuloy. My third and last story talks about student scholarship. And kasama ko po yung dalawang estudyante na beneficiary nitong scholarship na ito, si Andrea Manalastas, we call her Spes Baby. And then, let me call Mary Ann Pantaleon to see for yourself how a Spes Baby turned into a Spes champion. Let's hear it from herself. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Mary Ann Pantaleon, ang SPES champion ng San Isidro. Dati din po akong scholar ng isang politika na mayroong 1,000 pesos per semester na nakukuhang ayuda or allowance. At ako po, hindi po yun sumasapat para magamit ko sa pag-aaral. Minsan po nauubos na yun sa pamasahe pa lang pagpunta-punta dun sa opisina kung saan namin kukuhanin yung allowance. Hanggang sa nabalitaan ko nga po yung programa ng SPES or Special Program for